Hello po, welcome po sa aming tahanan. Welcome po, Jeho Family. Pasok po tayo. Hello po, Jeho Family. Ito po ang buhay ng inyong mga pastor sa likod po ng pulpito. Magandang umaga po. Ito po yung aking lugar kung saan ako lahat ng aking ginagawa ay dito na po. Dito yung aking lahat ng gamit, nakapaikot sa akin. Dahil, yun nga po, dahil sa limitadong paggalaw. Kaya, lahat nandito na. Pupunta lang sa lamisa, tapos timpla ng kape, balik ulit. Tapos sabay devotion sa sa madaling araw. Tapos continuously, minsan pahinga, may aral ulit ng kung may panahon, aaral ng salita ng Panginoon at sa mga teachings. Salamat sa Diyos na binigay na buhay. Doon na po umiikot ang buhay natin. Kaya puri ng Diyos, patuloy po na nakapaglingkod. Hello po. Ito po ang inyong pastor. Tuwing papahinga, andito, minsan nanonood ng TV, nakikinig sa mga message sa cellphone, sabay para makatanaw ng sa labas, makasagap ng sariwang hangin. Dito po ako pumapisto habang nagkakape sa hapon, nagmimerienda. Ito po yung lugar namin. Kaya, yun po. Samahan niyo po ako sa pagluluto. Nagluluto po ako ng paksiw na pata para sa panangalian namin. Ito po ang buhay ko. Pag wala po ako sa gawain at wala po ako sa church, tara po, makikain po kayo sa amin. Salamat. Salamat. Hello mga ka-Jeho Family. Tara na po sa Jeho Main. Pupunta po kami ng Jeho Main. Samahan niyo po kami sa pagpunta po namin. Tara na! Pagkakaisa itatayo ang iyong ngalan, maglilingkod ng tapat sa iyong kaharian. Jehawage, Ang hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay noong December 10, 2020, yun po yung araw na naputol po yung aking paa. Pagkatapos ng pagputol, ang tanong ko noon sa Panginoon Lord, ano sunod? Siyempre, pagka ganon, may tanong ka sa sarili mo May magagawa ka pa ba? Magpapatuloy ka pa ba? So, yun po yung mga katanungan na pumasok sa isip ko noong araw na yan. Kinabukasan na nalaman ko wala na pala yung aking pa. Nag-meditate ako nung nakatingala sa Quezon. Nagtanong ako sa Panginoon, ano susunod? Ang pumasok po sa aking intuition, sabi ng Panginoon, I can do great things. Sabi ng Panginoon.
kaya niyang gumawa ng mga nakakamanghang bagay. Although nandun yung katanungan pa rin sa sarili, kaya mo pa ba? Ang hindi ko malilimutan pa, yung kasunod noon, dahil sa sarili ko nga, parang tingin ko wala na. Wala na eh. Binisita kami ni Bishop sa bahay. Nagpupentuhan kami, tapos sabi niya sa akin, paalang nawala sa'yo. Pero nandiyan pa yung nakakapagsalita ka pa at maliwanag pa yung pag-iisip. Sabi niya, bali ang panahon ng pandemic kasi yun eh. Ang service noon, videoed. Yung sinabi ni Bishop sa akin na paalang nawala sa akin, meron pa akong tinig. Sabi niya, mag-stick ka na. Yan yung turning point na lumakas ulit yung aking loob na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi akala ko noon, upo na lang eh. Hintay na lang ng Kaya, yun, salamat sa Panginoon dahil yun po, mula noon, hanggang ngayon, patuloy pa rin naman na ginagamit ng Panginoon. Siguro, ay, iyak na agad. Sa akin kasi, mula nung makakilala ko sa Panginoon, na agad ako sa gawain. Kumbaga, napunta agad ako sa gawain. Kasama ko nila Mama Concept, Sister Rebecca. Talagang nasa gawain na agad ako. Kahit saan ako dalhin, punta kami dyan sa mga bulumbundukin, Kuraya, Karugo, ganyan, kung saan-saan. At ang saya ko sa paglilingkod, siguro bata pa kasi ako. Malakas pa ang mga paa ko, kaya kong maglakad kahit saan. Yun. Nasanay ako sa gawain. Nabalik kami ng Silangan. Gawain pa rin kami doon. Kung ano yung ginagawa ko nung nandito kami, kasama ko pa sila, Sister Rebecca. Ganon din yung ginagawa ko sa Silangan, sa church ng Silangan. Ayan, busy kami talaga. Ang araw ko noon talagang mula Lunes hanggang Sabado talagang may mga gawain ako. Intercessor, Bible study, yun. Hindi ako nakaranas ng kapaguran. Doon yung excitement ko sa gawain. Kasi yun yung inubog sa akin ng dalawang matanda. Hanggang sa dumating sa point, hanggang nga dito, nabalik kami dito. Kasama ko ulit si Pastora sa mga gawain, Sister Pea. Nakakarating kami ng Ampid. Pero doon kami nagsimula sa Ampid na kila Sister Aida, kila Elder Aida na Bible study. Silang dalawa palang mag-inay bina-Bible study namin. Yung ganun ba, yung mula nung makilala ka hanggang sa ganyan, nandun ka sa gawain ng Panginoon. Hindi na putol. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na may nangyari sa akin. Na di ko alam kung stroke o heat stroke. Yung hinila ko na tong paa ko, hindi na ako makalakad. Papilay-pilay na. Hanggang ngayon, di ba, napansin nyo naman yung lakad. Doon dumating yung punto na na-depress ako. Kasi hindi na ako makapunta sa gawain. Kasi ang pumapasok sa isip ko, takot. Kung sasakay ako ng bus, ganyan, di ba ang mga bus, ang bibilis niyan. One time, biyaya ako ni Pastora na ako yung mag-handle ng gawain sa Imaos pa. Pinilit kong magpunta kasi hindi pa naman niya alam na may nangyari sa akin. Hanggang sa nag-aano ako ng sasakyan, na ako, di ko alam, nadapa ako. Yun, nadagdagan na naman yung paa ko. Hirap talaga na ako. Natakot ako nung ako ay hindi makatayo. Wala man lang sa akin pumansin sa sandigan na ibuhat ka. Ganun pala yun. Hindi ka nila pakikialaman. Hanggang sa nakiusap ako dun sa mama na medyo malaki kasi mabigat ako eh. Sabi ko, kuya, pakibangon naman po ako. Yun, binangon naman niya ako. Pero sa kabila na may naramdaman na ako, tumuloy pa rin ako sa gawain.
Napansin na lang nila pastora na yun, iba yung lakad ko, may sugat ako sa tuhod. Sinabi ko na nangyari sa akin sa may sandigan. Kasi natid ako ni Pastora Jenay. Yun yung mga time na yun na nung nangyari sa akin yun, takot, yung umiral. Siyempre, mahal kong buhay ko eh. Gusto ko pang mabuhay. Sabi ko, kung ako lalakad mag-isa, ganun na naman. Kasi yung hina na ng mga paa ko, hindi ko na maangat, ganyan. Yun, napansin yun nila, pastor, mainitin ang ulo ko. Kasi di mo na magawa yung gusto mo. Nasanay ka sa ganun. Di ko na kaya. Nahirapan talaga ako. Matagal. Hanggang sa pinabalik nga kami. Yung nagbalik na nga kami. Nagpabaya na ako sa gawain. Kahit gusto ko, nandito. Isa nga inaano ni Giselle, Pastora, bakit hindi kayo maganito? Ganon. Hindi lang ako makasagot na hindi ko na kayang lumakad nang wala akong kasama. Kailangan ko laging may aakay. Pansin nyo yun, di ba? Kada punta ko kung saan kasama ko si Efren. Siya yung pinakatungkod ko eh. Sa kanya ako kumukuha ng lakas. Na-depress talaga ako. Minsan di ako matulog. Kasi ang pumapasok sa akin, bata pa ako. Sayang. Sayang yung pagkakataon na makapag-share ako. Nagbalik lang uli yung sigla ko sa gawain. Ito lang ulit. At nagpapasalamat ako, may kasama ako si Deacon Beth Parsia. Nagkaroon kami ng gawain sa Estrella. Ayun. Bumalik yung sigla ko sa gawain. Nagkaroon kami ng intercessor dito, couple intercessor. Kami yun nila Papa na mag-asawang Pasya. Doon umali ang sigla ko sa gawain. Naghahanap naman ako ngayon uli ng Bible study. Sabi nga ni Efren, ganyan, di mo na kayang maglakad. Sabi ko, ipoprovide ni Lord ang pamasahe ko kada punta sa gawain. Tricycle. Yun yung mga time na di ko makalimutan. Pag sanay ka sa gawain ng Panginoon at naputol, ang hirap. Ang hirap pala. Masigla ka, masaya ka sa gawain, tapos biglang naputol. Sabi ko pa nga, ano ba ito? Nagtanong din ako sa Panginoon noon, Lord, ano po ba ang mali sa ginawa ko? May kasalanan po ba ako? Humingi ako ng tawad. Sabi ko, bakit nagpareho kami ni Pastor sa pangyayari? Si Papa, nawalan ng paa. Ako naman, mahina na itong kanan ko. Paano ko pa ako matutulungan si Papa sa gawain? Mahirap. Lalo na mayroon kang tungkulin na inatag sa'yo ng Panginoon. Mahirap kasi hindi mo magawa yung gusto mo. Minsan mahihiya ka kasi inaakay ka. Nagkakaroon ako ng, sabi ko pa nga, siguro mali, patawarin ako ni Lord, awa. Kasi kagaya nung napilitan ako pumunta ng Ampit, hiyang-hiya ako sa totoo lang nun. Kasi inaakay ka. Ang hirap maging asawa ng pastor. Kasi ikaw ang katuwang. Pero hindi mo naman magawa yung dapat mong gawin. Kasi hindi ka na malakas. Pangalawa, may edad na rin naman kami. Yun. Nagtiwala lang kami sa Panginoon. Gabi-gabi, tuwing madaling araw sa aking devotion, inataas ko sa Lord. Palinawin mo ang mata ko. Ayusin mo yung mapa ako, Panginoon. Lagi ko sa Kanya inaano yung mga ginawa niyang himala. Kung ikaw yung nagbibigay ng kagalingan noon, so hanggang ngayon. Sabi ko, kung ano yung Diyos noon, yun ang Diyos namin ngayon. Nagpagaling ka noon, nagpagaling ng mga mata, mga pilay, ganun ka rin ngayon. Yun yung naging nagpatatag sa akin, na nampalataya ako, hindi ako bumitaw. Pinapasalamat ko sa Lord yung katagumpayan sa ngayon, na ito, nagagamit pa rin ako kahit sa panalangin, sa intercession, sa Bible study. Hindi na nga lang kumagawa yung dalawin ang mga member. Yun lang. Yan ang hindi ko makakalimutan. Gaano kahirap mag-alaga ng church? Kung pipersonalin mo yung
pag-aalaga. Talagang mahirap kasi kanya-kanya ugali, kanya-kanyang pakikitungo. Pero kung kasama mo ang Panginoon, kasi binibigay mo sa Diyos ang problema eh. Kasi hindi mo naman kaya magbago ng tao. Hindi mo naman kaya gumawa ng himala sa sarili mo. Lahat sa Panginoon eh. Kaya pag-aalaga ng church, hindi sinasarili. Sa Kanya nga ang gawain nito eh. Kaya kumbaga tayo lang yung pinagkatiwalaan na gumawa. Although nandun nga ang hirap kasi nga mamahalin mo sila. Kahit hindi mo sila nakikita. Pero yung burden, nandoon. Lalong-lalo na kung saan meron silang mga hinaing. Kumbaga isipin mo at isipin yung pagka may lumapit sa'yo, may magagawa ka o wala, talagang nandoon ka dahil pinagkatiwala nga sa'yo ng Diyos eh, yung pag-aalaga eh. Yun lang yung atin eh, yung pag-alagaan sila eh. Siya ang nagpapalago, pero tayo yung nagdidilig, pero siya ang Panginoon nagpapalago. Dahil nga doon, kumbaga yung hirap, pagka yung hirap kasi, at ikaw naglilingkod sa Panginoon, hindi mo tinitingnan ang burden. Tinitingnan mo yon bilang crown. Kasi kung ikaw kung isang lingkod na sinasabi na lingkod ng Panginoon, pero walang burden sa congregation, hindi siya pastor. Bayarang pastor. Nandun ang hirap, pero pagka walang hirap, walang kasiyahan. Tawagin ka lang na pastor, napakalaking pribilehiyo na pang tawagin kang pastor. Tapos makikita mo, ginagalang ka, kahit kumbaga tingnan mo sarili mo, nanliliit ka, pero yung paggalang nila sa'yo, yun yung nagbibigay sa'yo ng ng lalong, yung bang nagpupus na maglingkod sa Panginoon lalo. Kung nakikita mo, ginagalang ka ng iyong mga tupa. May mga elder naman kasi na pwede makatulong, po. Kaya yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil may katulong. At unang-una meron kaming bishop na talaga, yung overseer. Kaya kami mga pastor, kung ano ipapagawa, yun lang ginagawa na. Lang yung burden sa pagmamahal sa tupa. Walang mahirap doon, walang katumbas na hirap doon. Puro kasi katuwaan sa pagka nakikita mo yung bunga. Respeto lang ng taan ng bayad na lahat yun, yung hirap na hindi mo makikita yung hirap na mahirap, pero yung hirap, andun ang sarap. Mahirap ang maglingkod. Mahirap. Yung hirap kasi nandun na yun eh. Nakasanayan mo na sabihin na ihirapan ka. Pero kung ang pag-aalaga mo ng church, yung i-enjoy mo lang. I-enjoy mo yung congregation, yung mga kasama mo, makisamahan mo, makibagay ka. Sabi pa nga ni Pastor, iba-iba ang ugali. Oo. Pero, pag marunong ka rin makibagay sa kanila, yung hirap, hindi nagiging mahirap. Nagiging madali at nagiging masaya ka sa church. Personally, hindi ko na mahirap mag-alaga ng church. Kasi, yung congregation, yung ibinigay sa amin ng mga tupa mababait. Andun yung respeto namin sa isa't isa. Mahirap kasi pag ang respeto ang nawala. Wala na yung respeto, wala na kayong respetuhan. Ano pa? Diba? Pero hanggat nananatili yung respeto nyo sa bawat isa, huwag mong tingnan na ikaw ay pastor. I-level mo yung sarili mo sa kanila. Pastor ka nilagay, pero huwag mong sabihin na, oy, igalang nyo ako dahil pastor ako. Hindi. I-level mo ang sarili mo sa kanila para sa ganon, magkasundo-sundo kayo. Mula sa mga youth, mga deacon namin, yan, Deacon Giselle, talagang, alam ni Giselle, minsan napapagalitan ko din siya, napapagsabihan ko, pero sa tamang salita. Wala pa kaming naging discussion na nagkasakitan kami ng
sarili namin, ng mga leader namin. Kasi ganun nga enjoy mo, magrespetuhan kayo, at pakinggan mo kung ano yung saloobin nila. At kung ano may papayo mo, magpayo ka. Pakinggan mo yung mga leader mo, hindi lamang yung mga member. Kung meron silang gustong sabihin sa ikagaganda ng church, pakinggan mo. Huwag yung hindi mo sila pakikinggan. Kasi hindi naman po pwedeng pastor lang ang may boses. Lahat kayo may boses. Pwedeng magbigay ng opinion. At yun po yung nagustuhan ko sa naging leader namin dito sa Maine. Kung ano yung sabihin ni pastor, sumusunod sila. At kung may opinion sila, sasabihin din nila at pinapakinggan namin. At kung ano yung maganda yon, pinapakinggan namin at nagkakaisa kami. At ang nagustuhan ko rin dito sa Maine, wala kaming diskriminasyon. Basta't nakita ko masaya silang naglilingkod sa Panginoon, anuman siya, bahala na si Lord. Hindi ikaw, wala kang karapatan na baguhin sila. Wala ka rin karapatan husgahan sila. Dahil kami man ay huhusgahan din. Hindi kami perfect bilang pastor ng Maine. Hindi kami perfect. Nakikita nyo lang, patawa-tawa kami, pero hindi kami perfect na pamilya. Pero kaming isang anak na iniiyak namin yan kay Lord. Kaya nga hindi ko masasabi na, di ba sabi sa Bible, di ba Papa, sabi ganon, kailangan maging maayos muna yung pamilya mo. Paano ko sasabihin na maayos ang pamilya ko kung mayroon akong anak na isa? Gusto ko na ibalik sa Panginoon na hindi ko maibalik. Kaya nga sabi ko, kaganikin na lang nag-devotion. Sabi ko, Lord, hindi ako magsasawa na itaas sa inyo si Elmer. Kasi hindi ko kayang baguhin siya. Kayo lang ang makapagbabago sa lahat ng bisyo niya. Hindi kami ni pastor. Ang amin, itaas lang namin sila sa iyo. Ang hinihiling ko lang talaga kanina, sabi ko, bago ka dumating, Lord, nagbalik loob na siya sa akin. Ang member, may kanya-kanya talagang ugali. Pakibagayan mo ang mga ugali nila. Huwag mong ilagay ang sarili mo na mataas ka, pastor ka, tinawag ka ng Lord na pastor, hindi. Sa paningin ng Panginoon, pantay-pantay tayo. Walang pastor, walang elder, deacon. Pantay-pantay lang tayo. Hirap, hindi ko naranasan mahirapan sa church. Mensahe para sa kapatiran. Ako kasi wala akong ibang pangarap na kundi sama-sama tayo maglingkod. Kasi yan lang naman ang kaya tayo tinawag ng Panginoon sa Ephesians 1 at para magbigay ng papuri sa Diyos. Magkaisa tayo ng focus. Kasi nga, yun lang pagkatawag sa atin yung magbigay ng papuri sa Panginoon. Dapat ang buhay natin kalugod-lugod sa Diyos. Ano pa natin ang religion kung hindi naman kalugod-lugod ang buhay natin? Ano pa natin yung paglilingkod kung paglilingkod-linggo lang? Bilang pastor, sa bandang dulo, yung dugo nyo hanapin sa mga pastor nyo. Kaya tulong-tulong tayo, huwag tayo magbigayan ng pabigat sa samahan. Kanya-kanyang panagutan tayo. Pangalan pa lang, Jesus the Heart of Worship. Dapat talaga yun yung nasa puso natin. Ang mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Nawa po, lagi tayong magkaisa. Walang iwanan. Anong outreach ka man. Isang outreach na po tayo. Pero isang pinaglilingkuran natin. Isa ang requirement sa atin. Isa lang po pakiusap po. Sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon. Walang aayaw hanggang dulo. Ang mensahe ko sa Jehaw Maine, nga, sabi ni Pastor, yung focus natin, yung ating layunin, pagkaisahin natin, nang sa ganon, yung ating layunin sa paglilingkod sa Panginoon ay iisa lang, hindi tayo lilihis. Isang layunin, yung ating pag-ibig, isa, mabuo yung relasyon natin sa paglilingkod sa Panginoon.
Ang main, dito po kasi nanggaling lahat. Ang main po, dito nanggaling ang mga outreaches. Dumami. Hindi na siya nag-iisa, kundi dumami na siya. Ang Jehaw main, ang masabi ko, mahal na mahal ko po sila bilang kapatid ko sa Panginoon. Magpatuloy lang tayo sa Panginoon habang hindi pa siya dumarating. Kung ano yung layunin natin, may kanya-kanya tayong layunin sa paglilingkod. Siguro iisa lang naman. Ituloy lang natin. Pagpatuloy natin. At sa buong Jehaw, sa lahat ng outreaches, salamat sa inyo. Salamat sa relasyon na binuo natin. Kahit nakalayo-layo tayo, malalayo yung mga lugar, pero yung nilagay ni Lord na pundasyon sa atin, na pag-ibig sa isa't isa, hindi nawawala. Pag nagkita-kita, nandun yung kasabikan, nandun yung yakapan, kumustahan, kasi yung ating puso ay iisa. Iisa kasi yung nilagay sa atin ni Lord. At si Lord yung ating tinitingnan bilang pundasyon. Yung pag-ibig ng Panginoon yung ating ikinalat sa buong Jehaw. Yung respeto, nandun ang respetuhan sa isa't isa. Respeto sa mga member, hindi nawawala. Kahit na minsan, bihira tayo magkita pag may gawain lang. Pero yung pag-ibig na inilagay sa atin ng Panginoon na pundasyon, na pinakamatatag na pundasyon, respeto at pag-ibig, hindi nawala. Kaya ganun na lang tayo magmahalan ng Jehaw family. Sa Jehaw family, salamat. Salamat sa inyo. Magpatuloy lang po tayo. Bawat pamilya ng Jehaw, mga pamilya, nandun yung pag-ibig. At wag po nating kalimutan na manalangin tayo. Hindi natin ipapanalangin, kagaya kami, mananalangin kami sa amin lang. Hindi. Hindi na tayo Jehaw kung mananalangin tayo ng atin lang. Na main lang, mananalangin lang ako sa main. Wala akong pakialam sa ibang outers. Hindi na po tayo Jehaw. Wala po tayong pagkakaisa. Ibig sabihin, kanya-kanya tayo. Magkakalayo man, pero yung mga devotion natin, huwag nating kalimutan, ipanalangin ang bawat churches. Lalo na, may mga pangangailangan yan. Yun. At mahalin natin ang bawat ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na mga member. Kasi sabi ko pa nga, ako madalas sabihin, hahanapin ng Panginoon ang dugo ng nawawalang tupa. Ako siguro emotional sa main, dahil sa pagmamahal ko sa main, sa mga member, pag may nawawala, iniiyak ako. Yun. May isang pamilya na nawala, iniiyakan ko yun. Hinahanap ko kaagad yan kay La Giselle. Kung mayroon din na naka-church, nasaan na si ganito? Palahanap ako, alam ni Giselle yan. Nasaan si ganon? Yun. Yun po yung dahil mahal ko po ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Mahalin po natin lahat. Kung saan man kayo church na outreach, ang masasabi ko lang, mahalin po natin yung church, mahalin natin ang mga member na ipinagkatiwala sa atin na walang mawala. At higit sa lahat, mahalin natin ang Panginoon na unang-unang nagbigay ng pagmamahal sa atin. Muli, Jehaw family, ako po si Pastor Teo. Ako po si Pastor Edith. At mula sa amin sa Jehaw Main, handa na kami sa 25th anniversary ng Jehaw family. Jehaw Wagi! Jehaw family, ito na ang araw. Jehaw Wagi. Nag-alangan ako. Sabay tayo sa handa na kami. Jehaw Wagi. Yes. Practice muna. Ako po si Pastor Teo. Ano yun?
May bloopers ako. Kasi mahirap yung ganun-ganon. May bloopers ka. Kaya sanay sa'yo.